gumastos kami ng 201,000 guys sa peso. Lahat to hindi siya naibalik. Hindi ko naiisip na ang realidad talaga ng mundo meron at meron talagang manloloko at saka hindi mapagkakatiwalaan. Hi guys, this is Jirin Barnayha, your kababayan here in Taiwan. For today's vlog ko, i-share ko sa inyo kung ano yung aking biggest mistake pagdating sa aking negosyo. Ang i-share ko sa inyo is all about my experience, yung bagay na nagawa ko na talagang maling-mali pagdating sa pagpasok ko sa negosyo. Para pagdating ng panahon na merong mga balak mag-business dyan, wag nyo nang gawin yung talagang tinry kong gawin na talagang nawala yung malaking halaga ng pera ko. So, bago yan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag nyo magkalimutan mag-like, share, and subscribe po. At pakiclick na rin ang notification bell para sa mga upcoming videos ko pa na dadating. So, bali, ayun nga guys, kung mapapansin nyo, isa akong online seller dito sa Taiwan. At ang binibusiness ko is mga ginto or Saudi gold. Yes, for 4 years na akong nagbi-business dito. Maganda naman yung flow ng aking negosyo. Pagdating sa business ko, walang problema. Malakas ang benta, maraming customer, talagang every month meron akong transaction na nagaganap. Actually, may mga pagkakamali man ako dun sa business ko na yun. Madali siyang resolbahan kasi natututunan naman yan step by step habang tumatagal kang nagbi-business. Yung binablog ko ngayon na talagang mali kong nagawa pagdating sa business, yun yung guys, yung sumali ako sa isang mga investment. From 2017 pa lang kasi, nag-start na akong ganyan mag-business ng gold. Bago siya mag 2 years, meron sa akin nag-alok na which is kaibigan ko din. Kaibigan ko siya, customer ko siya, dito din. So, inalok niya ako ganyan-ganyan na sumali sa isang investment, which is member din siya. So, ang nangyayari, syempre, since tiwala tayo doon, papakinggan mo yung kanilang project o yung kanilang business, paano ba yung proseso nun. Since nung inaral ko siya, meron naman mga proof na nagbibigay sila ng mga kinikita, ganyan-ganyan. So, naengganyo ko. Kasi, ako talaga ay isang risk taker. Kahit anong business yan pinapasok ko, basta meron akong extrang pera. Yan. So, sa madaling salita guys, pumasok ako sa ganon. Ang business na to guys, ito yung tinatawag nilang organiko. So, kahit naman banggitin ko siya, wala na akong pake sa kanila kasi kung tutusin, napakalaking pera ng tinakbo nila sa akin. At hindi lang sa akin, napakadami ring mga OFW. Hindi lang dito sa Taiwan, sa buong mundo, guys. Kaya, binlog ko to ngayon kasi napapansin ko na may nakita na naman akong isang page, same ng process nila, same ng pamamalakad nila kung paano ginagawa tong negosyong to. Nag-iba lang sila ng pangalan. Bali, ang ginagawa kasi nila dito guys, na-invite na ako ng kakilala ko, na customer ko, so nag-join ako. Ang process nila is, magbibili ka ng isang baboy. Ang baboy nila is 3,600 sa peso. Bibili mo si isang baboy. Tapos ngayon, after 3 months, si 3,600 mo, magkakaroon ka na sa kanila ng 2,500. 2,500 guys ha. So, ibig sabihin guys, nang magbibigay ka sa kanila ng 3,600, bibili mo si isang baboy, after 3 months niyan, mabibigyan ka ngayon ng 2,500. So, magiging pera mo is 6,100. Kasi, palalakihin muna nila si pig, tas pagdating na malaki na si pig, sila na yung maghahanap ng customer na bumili nito or magbenta nito sa market. So, ang mangyayari lang is wala ka talagang gagawin, magbibigay ka lang sa kanila ng pera or kung anong baboy ang bibilin mo, ilang baboy ang gusto mong bilhin. So, that time guys, since malakas nga ang business ko, pero alam mo na yun, yung
Nung time na yun kasi kaya talaga ako napasali. Siyempre, yung business ko nun sa pag-online selling ko, ayoko kasi talaga guys ng, kunyari may puhunan ako 100,000, gusto ko lahat yun nauubos. Kunyari meron akong puhunan na 200,000, gusto ko lahat siya nauubos sa benta. So, pag may natitira sa akin na kahit magkano 20,000 ganyan, nanghihinayang ako kasi ibig sabihin, hindi ko na-reach yung quota ng tina-target ko talagang sales kasi may natitira sa puhunan ko, ganun. So, nung pumasok yung pag-alok sa akin ng ganun, sumali ako guys. Nagpauna muna ako nun dati ng 5 baboy. So, 5 baboy lang muna yung binili ko. Tapos, nag-join lang ako sa grupo ng nag-alok sa akin na which is taga-company ko rin naman. So, sumali ako. Tapos, ang ginawa niya, tinanong niya ako kasi syempre sabi niya, ate baka may gusto pa sa yung gustong sumali na mga kaibigan mo, ganyan-ganyan. Since alam nila kasi na nagbe-business ako, marami akong kakilala. Tapos, inalok ko yung mga kaibigan ko. Inalok ko yung mga kaibigan ko doon, no? Sa una guys, pinag-alok ko ng mga kaibigan ko, may na-recruit akong 5 kaibigan ko. Bumili sila ng tagli 5 baboy, yung isa may bumili ng tag sa 10. Tapos ang nangyari nun, after 3 months guys, hindi na kami pinasahod. Marami nang nagre-reklamo na ganyan-ganyan, hindi nakakasahod, ganyan-ganyan. Pero nung una guys, sa totoo lang, yung bago-bago pa lang yung ganung business, talagang nagpapasahod sila. Kasi dun sa pinaka proof of billing nila, ipinapakita nila dun na sinasahuran nila yung ibang tao. Kunyari, yung mga nauna sa amin, yung mga ahead sa amin ng mga 1 taon, mga ahead sa amin ng mga 6 months, nakakasahod pa. Tapos pagdating nung sa grupo namin guys, hindi na kami nakasahod. Ang total guys ng naubos kong pera or nawala kong pera dun, ang una ko kasi is 5 doon sa grupo na nag-alok sa akin. Nag-join ako sa kanya, kumuha ako ng 5. Tapos nung bumuo ako ng sarili kong grupo kasama yung mga kaibigan ko, meron din akong 10 baboy na kinuha ko para sa sarili ko. Plus yung 5, so meron akong 15 na baboy sa kanila. Binili ko yun guys ng 3,600 isa. So gumastos ako guys ng 54,000. Yun yung sa akin. Sa personal kong ano yon, pagbili ng baboy. Ngayon po, yung mga nakasama ko, tumotal kami halos ng, since 5 kami, merong 2 10, tapos 2 tag 5, 10, 20, bali 30 ang baboy namin. Plus, mayroon pang isa, 2 lang ang kinuha. Ay, 1 lang ang kinuha na baboy. Yung isa kasi yun, binayaran ko siya talaga. Ibinalik ko yung pera niya. Pero the rest yung hindi ko na naibalik. So, bali, ang tumototal nun guys, kung meron yung isa kong kaibigan na 10 baboy, yan, tas meron pa isang mo 10 baboy, plus 10, 30, yan, 31 ang baboy namin guys, na dun lang sa grupo ko. Tapos yung sa akin na pang personal ko is 15. Pero doon sa grupo talaga namin, meron din ako doon na 10 baboy. May 10 pa rin ako doon. So, tumototal kami guys ng 56 na baboy ang nabili namin overall. Times natin guys sa 3,600. So, gumastos kami ng 201,000 guys sa peso. Lahat to hindi siya naibalik guys. Kasi marami na silang alibay. Kahit yung pinag-joinan ko na taga dito sa kakampany ko, wala na rin sa kanilang masagot kasi kung tutuusin talaga guys, ang pinaka may-ari niya is nasa Pilipinas. Wala na rin masagot sa kanya. Tsaka hindi lang din naman ako yung hindi nakabalik yung pera kasi bago pa ako mag-invest doon, sila ang ininvest na nila is malaki na talaga. Since nauna sila sa akin na mag-invest, nakasahod pa sila ng 2 beses. Unlike sa amin talaga, sa akin, sa grupo ko, pagpasok namin guys, wala na talaga kami. Doon na nagloko-loko yung samahan na yun. Tapos hanggang yung naglabasan na yung mga reklamo na
scam nga daw yun, ganyan-ganyan. Syempre, ikaw gusto mo kumita, tapos nakikita mo naman na meron silang proof of billing nila na binabayaran nila talaga yung tao. Diba, mang-iengganyo ka, lalo na tayo yung mga OFW dito. Syempre, tayo kahit gusto nating rumakit, syempre, mahirap din, diba? Kaya ang ginagawa natin minsan, invest na lang tayo ng invest sa ganyan. Parang ganun nga din yung ginawa ko. Parang hindi kasi ako nakukontento na yun lang yung income ko, ganyan-ganyan. So, naghahanap pa rin ako ng mga bagay na mas mapapadali sana. Pero ang nangyari, napasama lang talaga, as in. Kaya, ayun guys, bali, ngayon is nasa 2 years na yon na nangyari. Pero binablog ko pa din ngayon. Kasi, meron na ako nakita ngayon sa mga FB page na may lumalabas na naman ng bagong ganitong samahan na nang-iengganyo sila na mag-invest ka sa ganyan, mag-invest ka sa ganyan, mga ganong negosyo, ganyan, magpapadala ka lang ng pera. Marami na naman gumagawa. Although hindi ko nilalahat na hindi ko nilalahat na lahat ng tao na nagagawa ng ganyan na pinag-investan is manloloko or manggagamit or dinidispal ko lang yung pera. Hindi ko nilalahat, guys. Pero sa totoo lang, karamihan, ganun ang nangyayari. Kasi syempre sa hirap ng buhay, hawak na nila yung pera, tapos ibabalik pa ba nila, 'di ba? Tapos sa mga nag-iinvest, mga nasa ibang bansa, napakadaming naloko ng grupo na to na puro lahat OFW. OFW sila kasi yung mga OFW, syempre, gusto rin nating makauwi talaga sa Pilipinas. Kaya lang, syempre, hindi pa rin sapat yung pera natin. Kaya tayo pumapasok sa ganyan para sana dagdag income. Ako nga may negosyo na nun, pero pumasok pa ako sa ganun. Kasi nga, gusto ko pa rin ng mas mataas ba, mas maraming pera, mas maraming income, 'di ba? Syempre lahat naman tayo kailangan natin talaga ng pera. Kaya kumbaga kung ano yung discarding nakikita, ginagawa natin. Yun nga lang ang nangyari, napasama yung ganong ginawa ko, ganong pinasok ko, na talagang sobrang, syempre ang laking pera din nun. Mabot kami ng 201,000. Mas malaki yung pasok ko dun kasi meron akong sariling account dun sa nag-alok sa akin, tas gumawa ako ng sariling grupo ko, which is 10 rin yung baboy ko, diba? Patong-patong yung nawala sa akin. Ngayon guys, pag may mga nag-alok sa inyo ng ganito, wag nyo na lang hong sasalihan. Ako, nasalihan ko siya kasi nga na-explain ko na rin sa inyo na gusto ko sana ng extra income, no? Since nagbi-business na ako nun, syempre ako, maayos naman ako mag-business, totoo naman ako sa mga customer ko, hindi ko naiisip na ang realidad talaga ng mundo meron at meron talagang manloloko at saka hindi mapagkakatiwalaan. Parang relasyon lang yan, diba? Kaya ngayon guys, lesson learned sa akin yun, na sobrang malaking lesson learned sa akin yung ginawa ko na yun, na never ko nang uulitin. Ngayon, sinishare ko lang din sa inyo guys, na ako kasi natutunan ko yun na kahit malaki yung nawalang pera sa akin, meron akong isang na-realize talaga na tumatak talaga sa puso at isip ko guys, since nagbi-business na rin akong dati nun. Yun yung pag papasok tayo sa negosyo, kailangan ang meron ka, puhunan mo at saka sarili mo. Yun lang ang kailangan natin dito guys. Pupuhunanan mo yung negosyo mo para may mga ibibenta ka, para may papalaguin ka, kaya kailangan mo ng puhunan. At yung second natin kailangan guys, yung sarili mo. Yung sarili mo lang. Ikaw ang magpapalago ng negosyo mo, ikaw ang magpapatakbo, ikaw lahat ang gagawa. Hindi mo kailangan ng ibang tao na papadala mo yung pera mo, sila ang magtatrabaho, tapos ibibigay na lang nila sa'yo yung kita. Hindi ganon. Hindi ganon dapat. Kaya mali ako sa ginawa ko noon na parang, sige, pahiga-higa lang ako, tas kikita ko. Since may pera ako, bibili ako ng ganyan, mag-i-invest ako ng ganyan para may kita ako, no? Pero mali kasi sa una lang sila nagbibigay ng pera, sa una ka lang nila bibigyan ng pasahod mo, pero pagdating ng katagalan, hindi na ganun yung nangyayari. Lalo na syempre malaking pera na yung hawak-hawak nila. Kaya guys, kung mag-start kayo mag-business, tapos hindi nyo pa naman magawa kasi nandito kayo sa ibang bansa, pwede naman natin yan ipunin na lang para pagdating natin sa Pinas, doon tayo mag-business. Minsan kasi,
na hindi nyo rin naman masisisi yung ibang tao na sumasali sa ganyan. Kasi nga, syempre, parang ako, totoo talaga, personally kung talagang atat na akong umuwi. Syempre, ang naiisip ko lang din na paraan na umuwi. Maganda yung offer doon, nagtatry ako. Kaya yun nga yung naging pagkakamali ko. Nagnenegosyo nga ako, pero nawala sa isip ko na hindi naman talaga lahat kailangan mag-trust ka kasi pera ang pinag-uusapan. Kaya sa mga balak magkaroon ng business dyan at mag-invest, gusto nyo lumago ang pera nyo, kailangan kayo lang ang hawak ng pera nyo or magnenegosyo para sa sarili nyo. Huwag nyo silang ipagkakatiwala sa iba, huwag kayong sasali sa mga katulad ng sinalihan ko. Lalo na ngayon guys, marami na namang kumakalat na ganyan, kaya ako ito binlog para maging aware din yung mga kababayan ko dito sa Taiwan or sa kahit ibang bansa na maging aware sa ganitong scam. Guys, lagi nyo lang tatandaan, wala namang ibang makakapagpalago sa sarili natin, sa negosyo natin, kung hindi tayo lang. Pera lang ang kailangan natin para magsimula ng negosyo. Kasi kailangan natin ng pera para may pambili tayo ng product, may pang-sell tayo sa mga tao, sa magiging customer natin. So, yun talaga ang kailangan natin. Pero mabubuhay yan, gagalaw yung negosyo na yan. Manggagaling pa rin yun sa atin, mismo sa sarili natin. Kaya kailangan tayo ang magpapatakbo sa simula hanggang sa dulo. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nakatulong po sa inyo tong video na ito, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel para pa po sa mga upcoming videos ko pa. Thank you guys. Enjoy your watching.